Kamakailan lamang ay inilaunch po ng Pi Network ang isang malaking project at kung saan ay ito po ay ang 100 million Pi Network Ventures. Isa po itong pondo or fund na nakalaan para sa mga startup o mga bagong negosyo na gagamit po ng technology ni Pi. Pero sa halip na tumaas ang kumpiyansa ng market or market confidence, kabaliktaran ang nangyari. Bumagsak po ang presyo ni Pi ng 25% sa loob lamang ng isang araw matapos ilabas ang balitang ito. Ayon po sa mga analyst, mukhang hindi naging positibo ang reaksyon ng market. Maraming nagbenta ng kanilang Pi tokens kaya bumaba ang presyo ng biglaan. At ayun, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, more on pag-usapan po natin is more on technicals po. Yan, ano nga bang ibig sabihin ng 20-day EMA at bakit po ito mahalaga? Base po sa technical analysis, si Pi ay kasalukuyang nasa bingit ng pagbutas sa kanyang 20-day exponential moving average. Yan, ang ating nakikita na chart dito ay ang Pi Network USD na trading pair sa daily chart time frame. Mula po ito sa datos ni OKX. At yung kulay blue na nakikita natin dito ay yan po yung EMA na 20. Yan, or 20 EMA. 20-day EMA. Ayan. At gaya ng aking sinabi kanina is siya po ay nasa bingit ng pagbutas sa 20-day exponential moving average or EMA na ito. Para sa mga hindi pa pamilyar sa term na ito, ang EMA ay isang tool na ginagamit para makita ang average na presyo ng isang crypto sa nakaraang 20 days or 20 araw. Mas binibigyan ito ng bigat ang mga pinakabagong presyo, kaya mas mabilis po ito na mag-react sa galaw ng market. Kapag ang presyo ng isang crypto tulad po ni Pi ay bumaba sa ilalim ng kanyang 20-day EMA, isa itong malakas na sinyales ng bearish trend or tuloy-tuloy na pagbagsak. Ibig sabihin, kung hindi makabawi itong si Pi sa ibabaw ng moving average na ito, posibleng magpatuloy po ang kanyang pagbulusok pababa. Yan, dito naman po tayo sa balance of power or BOP indicator. Yan, ang ating nakikita ng chart dito ay ang balance of power na indicator. Isa pa sa mga tinitingnan ng mga traders ngayon ay ang tinatawag na balance of power or BOP. Sa kasalukuyan, ang BOP ni Pi ay nasa negative 0.14. Ang ibig sabihin nito ay mas malakas po ang puwersa ng mga sellers kaysa sa buyers. Kapag negatibo po ang BOP, ibig sabihin ay maraming nagbebenta kaysa sa bumibili. Ipinapakita nito na nawawala ang kumpiyansa ng mga tao kay Pi at posibleng ituloy nito ang pagbaba papunta sa mas mababang presyo. Ngayon is hanggang saan naman pwedeng bumagsak itong si Pi Network? Sa analysis na lumabas, kung hindi makabawi si Pi sa ibabaw ng kanyang 20-day EMA na nasa 0.80, maaaring mawala ang support ng mga traders at tuluyan ng mag-breakdown ito. Ang susunod na support level po ay nakaabang sa presyong 0.40 na siya na ring all-time low ni Pi Network. Oo, posibleng bumalik si Pi sa kanyang pinakamababang presyo. At kung mangyari ito, mas lalalim pa ang takot ng mga investors, lalo na kung patuloy na nawawala ang tiwala sa project. Ngayon ay may pag-asa ba bang makabawi itong si Pi? Huwag naman agad tayong mawalan ng pag-asa. Kung sakaling bumalik ang kumpiyansa ng market at mas dumami ang buyers, posibleng sumipa po ulit si Pi. Sa bullish scenario, kaya po niyang maabot ang resistance level na $1.01. Pero para mangyari ito, kailangan ng malakas na suporta mula sa community, malinaw na developments update, at saka positibong market sentiment. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para po sa atin dito sa Pilipinas ay maraming umaasa sa potensyal ni Pi Network dahil madalas po itong ginagamit ng mga Pinoy na hindi nakakapag-invest sa ibang malalaking coins tulad po ni Bitcoin or Ethereum. Dahil madaling makuha si Pi sa pamamagitan lamang ng mining gamit ang cellphone, maraming umaasa na ito ang magiging gateway nila
papasok sa mundo ng crypto. Pero ang nangyaring pagbagsak na ito ay paalala po sa lahat na ang crypto ay sobrang volatile at pabago-bago. Kahit gaano po kalaki ang balita or project ng isang token, hindi po garantiya na tataas ang presyo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, malungkot makita na bumagsak si Pi ng ganito kalaki. Lalo na at marami sa ating mga kakripto ang umaasa sa tagumpay nito. Pero ito rin ay isang magandang pagkakataon para tayo'y matutong mag-research at magbantay sa mga galaw ng market. Hindi porke libre mong nakuha si Pi ay wala ka nang dapat ikabahala. Tandaan, oras mo pa rin ang ginamit mo para imina ito. Kaya may value pa rin ito para sa iyo. Dito natin makikita ang kahalagahan ng technical analysis tulad po ng EMA at saka BOP. Hindi ito sikreto o hula-hula lang. Ito ay mga tools na pwedeng magbigay sa atin ng maagang babala sa posibleng galaw ng presyo. Sa kabuuan, ang pagbagsak po ni Pi Network ng 25% ay isang reality check para sa ating lahat. Kahit gaano po kalaki ang project, kung hindi ito naiintindihan o tinatanggap ng market, walang epekto ito sa presyo. Bilang mga Pinoy crypto traders at investors, kailangan po nating maging mapanuri, mas matyaga at mas maalam sa mga pinapasok nating mga investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.